Ayan, so magandang araw mga ka-basics. Ngayon, ang gagawin natin ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano nga ba at ano yung process na gagawin kapag magre-renew ng sasakyan. Natapos na kasi yung 3 years na free. Kailangan natin mag-renew para sa pang 4 years na niya. So tara, samahan nyo ako at ah, sundan nyo kung paano at kung magkano yung gagastusin ko sa pagpaparehistro ng sasakyan. Ayun, sige, manood kayo, sundan nyo thank you. Ayun, number one requirements ay CTPL. Hindi tayo makakapag-renew kapag wala nito. So, ito pwede nyong kunin kahit hindi pa kayo magre-renew. 1 month pwede nyong gamitin. At saka pwede kayong kumuha nito online kung may mga pwede kayong kuhanan ng CTPL para bago kayo pumunta sa LTO ay meron na kayo nakaprepare. Mas mabilis yung renewal nyo nun. Sa kung pipila pa kayo, mas matagal kasi na pipila ka pa, tapos pupunta ka pa sa emission, tapos bago ka pipila sa LTO. Next requirements, emission. Ito, hindi muna ako pumunta ng LTO Dumiretso ako sa emission center sa labas. Kasi kapag nagpa-emission ka sa loob ng LTO, sobrang tagal, ang haba ng pila, tapos masikip yung parking. So, ang nangyayari, paghahanap pa lang ng parking dun sa loob ng LTO, mahihirapan ka na, tapos pipila ka pa dun sa emission. After ng emission, nahanap ka naman ng parking. Unlike dun sa labas, may space sila para sa emission parking. Tapos, mas mabilis kasi konti lang yung pila. Pinaka last requirements, yung OR at CR ng ating sasakyan. Yun. So, kapag kompleto mo na yon, meron ka na lahat, dali mo na siya dun sa LTO. Pipila ka na ngayon dun sa step 1. 10:27 ng umaga, nakapila na ako sa LTO. Mabilis na yon kasi hindi na ako magpapa-emission, hindi na ako kuha ng CTPL sa LTO. Kumbaga, diretso na ako agad sa step 1. Ayun, 10:51 AM nga, pinalipat na ako ng window 8. And then, doon mo na lang aantayin na tawagin yung pangalan mo. And then, after 30 minutes nga, tinawag nga yung pangalan ko. Tapos, yun, binigyan nila ako ng parang charge slip na nakalagay doon kung magkano yung babayaran para ma-prepare mo na yung ibabayad mo. Tapos, yun na yung ibibigay mo doon sa window 9 sa cashier. Doon naman sa window 9, naantayin mo lang na tawagin yung pangalan mo and then magbabayad ka, ibibigay sa yung printout yung pinaka OR na nung sasakyan. Yun na, tapos ka na. At tapos, bago mag 11:40, tinawag na yung pangalan ko dun sa cashier. Ibig sabihin, ito na yung magbabayad na ako, tapos nakaprint na yung OR nung sasakyan. Bali, ayun, tapos na. 11:40 nang natapos ako. Ang total na binayaran ko, yung emission ay 672. Tapos, yung insurance, 630 plus LTO 1,810. So, total na gastos kapag nag-renew ka ng sasakyan ay 3,112. Actually, 2,000, nasa 2,900 lang naman dapat aabutin yung pagpapa-renew ng ating sasakyan. Ang nangyari kasi sa akin, nagkaroon ako ng penalty na 200 kasi dapat first week pa lang nagpa-renew na ako. Ganun pala yon kasi dapat first week kasi yung number ng ano ko ay 4. So dapat daw first week pa lang nag-renew na ako. And then pang second week meron na akong penalty na 200. So ayun nga, nagkaroon siya ng penalty kaya naging ano siya 1,810. Dapat 1,600 lang, 1,610. So total nasa 2,900 lang. Pero umabot ako ng 3,112. Tapos, total duration ko, time duration ko dun sa LTO ay parang 1 hour and 6 minutes lang. Kasi 10:34 ako nag-start pumila dun sa step 1. Tapos, natapos ako ng 11:40 dun sa cashier. So, ganun lang kabilis. I-plus ko yung time ko dun sa pagkuha ng emission. Mga 20 to 30 minutes ako dun. Tapos sa CTPL hindi na kasi online ko yun kinuha. Tapos
in-email lang yung ano, through email lang, tapos pinrint ko lang yung ano, yung pinaka CTPL niya, yung copy. Yun na yung binigay ko sa LTO. So, ganun. Kung gusto nyong gawin yung ganung process, mas mabilis yung ano, pagkuha nyo ng renewal ng sasakyan. Ayun, sana ay may natutunan kayo at sana ay may na-share ako ng magandang idea. Ah, Salamat sa panonood. Paki-like naman at paki-subscribe para sa mga susunod pa nating update. Thank you.